iba sa atin ay lumusong pa sa baha. Kanina may nakasalubong ako, basa yung sapatos. But still, papupurihan pa rin natin ang Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Filipos 4:4-8. Ang sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Yes, Lord God and Heavenly Father, right now, we will lift your name, Lord God. And Lord, we will shout for joy, Lord God. Lord, we will rejoice in your name because you are a merciful God. Lord, you are a good Father, Lord God. Lord, you are our strong tower. You are our healer, Lord God. Lord, you are majestic, Lord God. And right now, Lord God, we will sing of your glory, Lord God. Lord, we thank you for your grace, Lord God. Lord, we thank you for the gift of salvation, Lord God. Lord, we will rejoice. Today is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay
pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tayo ay manalangin. Kami inyong sinisiyasat, batid mo ang aming buhay. Ang lahat naming lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain namin sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aming isip.
kami iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain namin pawang iyong nalalaman. Di man ako umiimik, yaong aming sasabihi, alam mo ng lahat. Lahat ay di malilihim. Kay laging kapiling namin, katabi mo oras-oras, ang likas mong kalakasan sa amin ay nag-iingat. Nagtataka ang sarili, alap mo ang aming buhay. Di namin kayang unawain ang iyong karunungan. Saan kami pupunta upang kami makatakas? Sa iyong bang espiritu, kami ba'y makakaiwas? Kung ang langit ang puntahan namin, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man kami, ikaw din ang kasama. Kung kami ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan namin ay duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang kami pangunahan. Matatagpo kayo namin doon upang kami tulungan. Kung ang aming pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyong gabi parang araw na maningning, madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho rin. Ano mang aming sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aming inay, hinugis mo kaming bata. Pinupuri ka namin o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hanga at tunay sa loob ng aming puso. Lahat ito'y nakikintal. Ang buto namin sa katawan ang iyong higusin. Sa loob ng bahay bata do'y iyong mapapansin. Lumalaki kaming roong sa iyo'y di nalilihim. Kami iyong nakita na, di pa man isinilang. Batid mo ang ilang taon ang haba ng aming buhay, pagkat ito'y nakatirik sa aklat mong natalaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko namin kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi namin kayang mabatid. Kung ito'y bibilangin, sindami ng buhangin, sasayo pa rin kami kung sa umaga magising. Ang hangad namin, aking Diyos, patawarin mo ang masama at ang mararahas ay iwanan kaming kusa. Mayroon silang sinasabing masama laban sa iyo at sa dakilang dinudusta pati na ang pangalan mo. Lubos kaming nasusuklam sa anumang muhi sa iyo, ang lahat ng nag-aalsa laban sa iyo. Di namin gusto. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat, ginawa ni Jesus ang lahat upang kami maligtas. Sasambahin ka namin, makikinig kami sa iyo. Higit sa lahat sa buhay namin, ang aming mapapakinggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay maupo. Tadako tayo sa ating banal na hapunan. So akin pong hinihiling ang ating mga ushers ay distribute ngayon ang ating mga emblems. Tawakan lang po ninyo ang emblem at isang paalala lang kung sabi sa ating sa Matthew, kung di natin kinikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, di namin kayo pinipigilan, subalit hindi natin kailangang maging bahagi ng ating gagawing pag-alala sa banal na hapunan. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. So sa pagsisimula nito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So ang tanong sa atin ngayong umaga, ano ba ang naalaala natin kapag tayo ay nagiging bahagi ng
banal na hapunan. Sa aking pagbasa at sa aking pagkuha ng isang serye ng lessons na pinadala ng Dallas Theological Seminary, meron isang bagay na na-realize ako sa lesson na tungkol sa book ni Juan. At gusto ko ibahagi sa inyo ang ano bang dapat nating maalaala kapag tayo ay kabahagi sa banal na hapunan. Merong 7 bagay, 7. Okay, 7 bagay na dapat nating maalaala kapag tayo tungkol kay Jesus, kapag tayo ay magiging bahagi ng banal na hapunan. Ang una ay nasa 6 na kabanata ng aklat ni Juan. Ang sabi ng ating Panginoon, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Sa John chapter 8, ang sabi naman, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Sa John chapter 10, ang sabi ni Jesus, I am the door to the sheep pen. Ako ang pinto ng kulungan ng mga tupa. Sa John chapter 10 din, sinabi niya, ako ang dakilang pastor, the good shepherd. So kung tayo pumasok sa pinto na si Jesus, naroon siya sa loob para tayo ay ingatan. So yun ang 4 na unang dapat nating alalahanin kapag tayo ay nakikipahagi sa banal na hapunan. Ang panglima ay nasa John chapter 11. Pagkatapos na bago buhayin ni Jesus si Lazarus, ang sabi niya kay Maria, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. So tayo man mamatay, mabubuhay tayong muli. And then sa John chapter 14, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, ang katotohanan, ang daan at ang buhay ang ating Panginoon. At panghuli, ang pangpito sa John chapter 15, sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. 7 I am. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door to the sheep pen. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the vine, you are the branches. Napakapalad natin na tayo inanyayahan para maging bahagi ng pagsasalo-salo sa banal na hapunan. Darating ang panahon, makakasalo na natin harapan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Tayo ay magpasalamat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigyan mo kami ngayong umaga ng isa pang opportunity para kayo ay sambahin, para alalahanin kung sino kayo. Naway huwag maging isang ritual lamang ang aming ginagawa. Alalahanin namin ang tunay na kahulugan nito, na kami ay ligtas, na kami iyong mga anak, na hinuhubog nyo upang maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Salamat sa pag-asa. Salamat sa direksyon ng aming buhay. Salamat sa araw-araw na kinatanggap namin dahil kayo ang tinapay na galing sa langit. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Jesus said, this is my body. Ating kainin at alalahanin ang katawan ng ating Panginoon. Sabi natin, Panginoon, this is my blood. The blood covers all our sins. Ang kapurihan ay sa Panginoon sa pag-aalaala ng mga ginawa niya at kung sino siya para sa atin.
Okay, let us continue to worship the Lord with our tithes and offerings. But I just want to share something before we do it. One mark or one sign of a spiritually matured Christian is by giving freely his tithes and offerings. No? So, matured na ba tayo sa area na yon spiritually? And minsan kasi ang naiisip natin, ako naman yung nagtrabaho, di ba? Napagod ako, pinagpaguran ko yung sweldo ko. So I have the right to control it, to do what I want to do with it, di ba? Pero ang paalala ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8 verses 17 to 18, sabi niya, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to His ancestors as it is today. So, siya ang nagbigay sa atin ng lakas, siya ang nagbigay sa atin ng katalinuhan, siya ang nagbigay sa atin ng pamamaraan, ng trabaho, ng employer, ng business natin, and everything, even the breath that we're breathing now, siya ang nagbigay. So wala tayong karapatan. Pag-aari niya tayo, pag-aari niyang lahat ng pag-aari natin, di ba? So parang minsan din kasi ang naiisip natin, we worry. Minsan sasabihin, konti na lang kasi ang natitira. Paano na bukas? Paano na yung kakain? Paano na yung baon ng anak ko? Diba? That is, diba? Parang kulang sa tiwala. Kulang sa faith sa Panginoon. Trust and faith, diba? Kasi sabi sa Luke 12:29 to 30, and do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it, for the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them. Iba? Kung nagtitiwala talaga tayo sa Panginoon, nakikita niya tayo tulad ng binasa ni Pastor kanina na mahabang yung Word of God kanina sa Bible. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa atin bilang anak niya. Saan ka man magpunta, wala kang sulok na pupuntahan na hindi siya nandoon. Kaya He knows our needs. And let us just be comfortable in obeying. Kasi ito ay isang utos niya. Okay? So, let's pray. Have you prepared already your tithes and offerings? And I just hope that kung kulang pa, no? And you think na hindi pa talaga kayo doon matured, you pray for it. You pray for trust, for faith, and that the Lord will pour out His abundant blessings upon us. So let's pray. Our God and Heavenly Father, we commit to you our finances, O Lord. Be in charge of them and use them for all the purposes that you want, Lord God. May all of us be good stewards of all the things that you give us, that you provide us, O Lord. And we pray, Lord, that we will learn to live a debt-free life, Panginoon, para hindi ito makakaabala or makakahinder sa aming pagbibigay sa inyo, Lord God. Give us the guidance, O Lord, on how to spend our money, O God, and give us also help us to plan for the future, O God, so that, Lord, we will be able to set our hearts, Lord, in align with your will,
all our finances. Lord, we are sorry if we are not trusting in you, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami ay nagmalaki na inangkin namin, Panginoon, ang kalakasan, ang abilidad, Panginoon, sa aming pagtatrabaho, Panginoon. But Lord, we acknowledge you, O Lord, as the giver of everything, O Lord. We thank you for all the provisions, Lord. We thank you for the provisions for this church. And Lord, you blessed everyone, O God, so that they would be able to give freely without any grudge, joyfully and cheerfully. Lord, we give you all the praises in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. CCM, it's offering time. Hello, hello. Good morning Yes, po, hello, CCM. good morning, church. So, I am Jana, And I am Jolo. and here's our announcement for this week. So, before we start this announcement, wala naman po tayong first-time guest, pero let's welcome si Sister Libay po, yung katabi po ni Tita Emma. Welcome po. So yun, next is our birthday. So, advance happy birthday kay Tito Inar sa 17. Tito Inar, nasan po kayo? And next po, yung gwapong fiancé ni Ate Alay, si Kuya Kit. Happy birthday, Kuya Kit! Then, si Tita Ding or si Dr. Ding sa 21 po, advance happy birthday po. And lastly, belated happy birthday kay Mami Tela kahapon. Mami Tela, happy birthday po! Then, yes, next po is our social media. Like, comment, and share our Facebook and IG page. Ayan po. Facebook is Christ Church in Makati.
Then in our IG, follow nyo rin po kami sa ating IG account. Then next is our YouTube. Ang name po ng YouTube natin is at Christ Church in Makati 9247. Like, comment, and subscribe. Then next is our website. So yung website po natin, dito po natin makikita yung mga past highlights ng ating mga past services and worships. Nandito rin po lahat ng small groups kung interested po tayong sumali. So, Jana? And next naman, for our daily morning devotion, streaming daily every day at 6 o'clock in the morning sa ating Facebook page. So, pwede po kayong mag-stream there every morning, first thing in the morning at 6 a.m. sa live. Next naman is our discipleship group every Thursday via Zoom, so you can coordinate with either Pastor June Rodis and Pastor Arnold de Guzman. That's every Thursday, 7:30 p.m. Next naman po ay ang ating RDT or our Relational Discipleship Training na week 4 na po today, but then pause muna para makapag-giveaway sa ating CCMB anniversary. Yun. So, it is the 12 weeks equipping disciples who makes disciples every Sunday from 12:30 p.m. to 2 o'clock p.m. Next naman po ay ang ating Men's Fellowship Bowling this September 22. Next week na po yun. So, for pre-registration, please look for Kuya Brother Kit Suarez. So, ang registration fee po natin is 500 pesos. And if meron na po kayong pang-registration, pwede na po kayong magbigay kay Kuya Kit later. And of course, lastly, see you all po later sa anniversary ng CCM Bacoor. Yun. That would be all po. Thank you. Okay. Yan, nag-request ako na ihuli yung ating word. No, kasi napakahalaga nitong pag-usapan natin. Bati mo yung katabi mo. Bro, sis, ang ganda mo, pogi mo. Sabi mo, dali. Kasi ang binabati nyo lagi yung damit eh. Batiin nyo yung tao. Madalas sa akin sabi, ang ganda ng damit mo, bagay sa'yo. O yung buhok mo, o yung makeup mo. Dali, batiin mo. Sabi mo, ang ganda mong pogi mo. Ano? Iyan. Okay? At sabi mo, I love you with the love of the Lord. Ang sarap pakinggan lagi pag tayo ay nagsasabihan ng pag-ibig, no? Kaya maging kultura natin na ang pagsasabi ng I love you ay talagang part na, no, ng ating simbahan na ito. Okay. Patuloy yung ating monthly theme about faithfulness of God for the whole month of September. Nga po, pinag-usapan natin Romans 6-8. At last week, natapos natin chapter 6. Ngayon, pag-usapan natin ang chapter 7. So, yung ating theme verse for the month. Ayan. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Teka, sabi dito, no! Despite all these things, overwhelming victory. Kaya lang, parang di talunan. Parang hindi pa nag-almusal. Pero naligo naman, di ba? So, kailangan buhay tayo. Ulit, sabay-sabay. 3, 2, 1. No! Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love, Karen. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able
to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Yes, Father God in heaven, Lord, we thank you for the gift of relationship through your Son, Jesus Christ. We thank you, Father God, for His faithfulness and goodness. Maraming salamat, O God. Hindi ka nagsasawa, mahalin kami. Lord, speak to us and through us, O Lord, and we rebuke any work of the enemy na gustong nakawin, sirain, patayin, Panginoon. Yung magandang plano, yung magandang mensahe mo na pagpapala sa bawat anak mo na tunay na nagmamahal sa iyo. Muli, aming Diyos, itago mo ang iyong likod sa iyong harapan at ang iyong pangalan ang tunay na maitaas sa umagang ito. Yes, Holy Spirit, be our teacher, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tug of war. Gustong-gusto natin to sa mga team building. Dito makikita yung mga malalakas, mga mauutak. Minsan may nag-tug of war, team building. Same naman, balanse, yung team. But the problem is, kahit anong hatak nung isa, doon sa kanilang grupo, hindi nagalaw, hindi natinag. Kasi yung rope nakatali sa puno. Grabe, daya, ano? So kahit na anong effort ang gawin ng kabilang team, at yung kabilang team nakangisi, yung mga kabilang team, na hindi mo na maipinta mukha, hirap na hirap atakin. Yung pala, meron silang kakampi, yung puno. Tinali yung puno, so syempre, walang gagalaw, hindi gagalaw yung rope. So, ito yung ating pag-usapan ngayon. Inside of us, within us, there's battle. There's a tug of war. That even Paul na-experience ito. Kaya nga minsan, hindi na kailangan ng demonyo para sabihin mo na meron siyang influence sa nangyayari sa ating buhay. At minsan nga, baka ang devil nagsasabi pa, ito naman si kapatid na dinadamay ako, nananahimik ako. Diba? Kasi nga, dapat maintindihan natin within ourselves, merong tug of war, merong battle within us. Kaya pag-usapan natin ito, bakit nagkakaroon ng battle? Mga pinag-usapan natin, mga previous chapter ng Romans, naintindihan natin tayo ay reconciled with God through Jesus. Tayo ay niredeem. Tayo ay sinsanctified. No? Tayo ay nagkaroon ng tinatawag na pinawalang sala, no? At pinapabanal. Pero bakit may nangyayaring ganito sa aking sarili? Now, many Bible scholars consider yung 6 and 7 chapters of the Epistle of the Romans. Ito yung sabi ng pinaka-difficult na mag-grasp sa lahat ng scripture. Sabi ng mga Bible scholars. Kaya ang inyong lingkod, hirap na hirap din po pag-aralan ito. But I trust the Holy Spirit will truly give the message to us. No? Maaring hindi ko mabigay, pero I have faith in the Holy Spirit na siya ang magtatapos ng mensahe na ito para sa ating lahat. So, what the Apostle Paul teaches us in these chapters, at kung totoo, no, hindi naman mahirap intindihin. Ang sabi ni Paul, lahat tayo ay makasalanan, kailangan natin ng Savior. Naintindihan ba nyo? Madali lang. Diba? Na tayong lahat ay condemned. But because of Jesus, we are reconciled through our God. Tayo ay niredeem, nireconcile, tayo ay sinsanctified, tayo ay ginawang declared righteous. Ang mahirap maunawaan, it is hard to believe. Madaling intindihin, simple, but it's hard to believe and accept in practical application. Diba? Para bang, Pastor, ganun lang kadali yun? Tatanggapin ko lang si Jesus, lahat ng kasalanan ko noon, ang kasalanan ko ngayon at kasalanan ko bukas, absuelto na ako? Ganun lang kadali? Ganun ba ibig sabihin ng grace of God? Na napakasimple? Of course, napakasimple. Pero yun nga, it's hard to believe
it's hard to accept in a practical application. Kaya nga po, in our study of chapter 6, Paul explained the believer's relationship with sin. No, ipinakita sa atin ni Paul, ano ang relasyon natin sa kasalanan. But unlike the unsaved world around us, believers have been set free from slavery to sin. Kaya nga yung mensahe ni Pastor June nung Sunday is all about yung nakakatanda. Anong title? Who is your master? Kaya nga kung ikaw ay slave to sin, sino ang iyong master? At kung ikaw ay pinalaya na sa kasalanan, sino ang iyong boss? Now, itong pagpapalaya ay naging posible dahil nga tayo ay niredeem ng ating Panginoong Hesus. Sa mga nanampalataya na siya talaga ay napako sa krus para sa kapatawaran ng ating kasalanan, tayong lahat ay pinawalang sala. And simply called grace, biyaya ng Diyos. Walang bayad. All we have to do is what? To accept the fact na may namatay sa krus para sa atin. Tinubos. Kaya tinawag na Redeemer kasi nga titubusin niya, i-redeem niya lahat ng mga kasalanan ko, lahat ng mga kapalpakan ko, lahat ng aking mga lapses sa aking mga desisyon. Kaya siya tinawag na Redeemer God. Okay? Romans 7:15. Dito tayo magpo-focus. I do not understand what I do. Paul speaking. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Sa madaling salita, kung gusto kong bumait, pero hindi ko taas ang kamay, nakakaranas nito, umami na. Nakataas ako, nauna ako sa inyo. Totoo yun eh. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa ano ang nangyayari sa aking buhay, sa aking sarili. Bakit hindi ko magawa yung gusto kong gawin na maging mabait? Ano yung mga dahilan? Bakit? Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, at yung ayaw kong gawin, yun ang aking ginagawa subconsciously. Subconsciously, yun pa rin ang ginagawa ko. Unless we deal with those things, patuloy tayong slave ng ating nakaraan. Okay? Kaya, napakalaga po na maintindihan natin itong Romans 7. Bago tayo tumuloy, gusto ko magbigay ng illustration para maintindihan natin ito sinasabi ni Paul. Imagine ninyo, merong isang tao, tago natin sa pangalan na Darwin Doctolero. No, tago lang natin. Okay, maingay, tayo nakakalam. Okay? Etong si Darwin na ito is trying to live a healthy lifestyle. No? Diabetic eh. So, he knows the benefits of eating well, exercising regularly, kailangan mag-enroll sa fitness program. Kailangan may coach. Ba't tawa ka na tawa? Parang tunay, ano? At syempre, kailangan, kung lahat ng iyon ay nasa ayos, pati ang pagtulog, kailangan nasa tamang oras. At may mga plano siya. Ginagawa para ma-maintain yung kanyang health lifestyle. Pinaplano yung kanyang meals, nagsaset siya ng schedule kung kailan siya pupunta sa gym. No? Babayad siya ng personal coach. No? At uuwi siya ng bahay. Pagod na pagod. Ang kanyang ginawa, sasalampak doon sa kanyang sofa, kukunin niya kanyang cellphone at mag-order ng fast food. No? With all those effort na ginagawa niya, babagsak sa
fast food. So, galit na galit siya kasi nga nahulog siya doon sa same pattern na alam niya masama para sa kanya. Pero he just can't seem to break free doon sa gusto niyang gawin. So, he's caught in a tug of war knowing what is good for him but feeling pulled by the temptation of convenience and comfort. Alam niyo tama, pero nawawala ang tama kasi nga dahil sa temptation of convenience and comfort. Ito yung story that illustrate the internal conflict described dito sa Romans 7:15. No, alam ni Peter kung gusto niya na ma-maintain yung kanyang healthy lifestyle, but ang kanyang ginagawa ay opposite sa gusto niya. He expresses his frustration. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Same with us. Pag may mga convictions si Holy Spirit dahil nakagawa tayo ng kapalpakan, talaga sasabihin natin, Lord, deep inside my heart, alam ko mali ako, pero bakit natatalo ako ng mga earthly motives na meron ako? So, the tug of war highlights the struggle that many of us believers experience sa ating daily walk of faith. Part yan talaga, nangyayari yan. So, meron po tayo kasing ang bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, there's a combination of redeemed soul. Okay? Tinubos na kaluluwa. Bakit tinubos? Kasi nga renewed, sanctified, at nasa state of going to perfection. At meron din tayong as yet unredeemed body. Soul, redeemed soul, and as yet, umbaga nasa process ng pagtutubos yung ating katawan, physical. Kaya may struggle. No? Kaya may struggle. Yes, we are declared righteous before God. Kaya nga po, tayo ay nasa proseso ng pagiging banal kasi holiness, righteousness is a progressive work of God in us. Naintindihan nyo? Although we are declared all righteous, tayo lahat. Pero ito ay progressive. Unti-unti, process. Kasi nga tayo ay nasa katawang lupa pa. Pero ang ating kaluluwa, ano man ang mangyari sa atin, kasama ng ating Panginoong Diyos. Naintindihan nyo? Okay, uwi na tayo. Kaya merong battle within us. Okay? That part of that still unredeemed, corrupted by sin, that part of me that is still subject to death, that part of me that still must be transformed, either through resurrection or rapture. Doon pa lang, magkakaroon na sinasabi nating glorified body. Hindi nasisira. Doon pa lang tayo makakalaya sa tug of war within us. Pag dumating yung panahon na yon, I struggle between the desire to be holy and a will to indulge in sin. Ito yung iniiyak ni Paul sa Romans 7:24. Kaawa-awa ko, kahabag-habag ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa kamatayan? Yung kanyang frustration, that even siya, hindi niya alam paano tatalunin yung kasalanan na meron siya at yung holiness na tinubos ng Diyos na yung kanyang kaluluwa. Kaya nga po, yung ating takeaway for today, sabay-sabay, basahin natin. Anong sabi diyan?
kahit na gusto kong gawin kung ano ang tama, madalas kong nakikita ang aking sarili na gumagawa ng kabaliktaran, na nagpapakita ng aking pangangailangan para sa biyaya at lakas ng Diyos upang madaig kasalanan. So, there's a conflict between grace and corruption in the heart. Merong tension sa biyaya ng Diyos at doon sa kasalanan na ginawa ni Adan at Eva na until now ay may sting sa atin. Because tayo ay nasa corruptible body. Anong ginawa ni Paul kung siya ay nandito sa sitwasyon na ito? No? So, kita natin, there are 3 lessons that Paul learned in trying to deal with his old sinful desires. Number 1, acknowledge, no? That knowledge is not the answer to overcoming sin. Okay? Na ang karunungan ay hindi sagot para matalo ang kasalanan. Paul felt fine as long as he did not understand what the law demanded. When he learned the truth, he knew he was doomed. Okay? Basahin natin, Romans 7:9-11. Bakit knowledge is not the answer? 7:9-11. Sabayan niyo ako sa inyong mga Bible. At dito, meron pala tayo. Ang ibig sabihin nito'y, ang kautusan ay masama. 9 pala. Nasa 7 ako. 9. Talang tayo sa 9. Nung una, namuhay ako ng walang kautusan. Subalit nang dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan. At ako'y namatay. Ang utos na dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ng utos upang ako'y dayain at sa gayon ay napatay nga ako ng kasalanan. Ang hirap unawain, no? Makomprehend itong sinabi ni Paul. Nung wala yung utos, siya ay buhay. Nagkaroon ng utos, siya ay namatay. Kung natatandaan nyo, bakit binigay ang utos na sinabi ko nung ako'y nag-preach? Hindi para ikaw ay sumunod. Kahit sumunod ka, ikaw ay makasalanan pa rin. Bakit ibinigay ang utos? For us to really acknowledge that we are all sinners that needs a what? A Savior. Okay? The law was to result in life because it tells us the correct way to live. Kung paano gusto ng Diyos na mabuhay tayo. But because of sin, nature, the law caused sin to be aroused in Paul and resurrected in death. So, anong ginawa ng sin? Taking opportunity, the truth of commandment, dinaya si Paul, at yun nga, nagsasabi na siya ay pinatay. So, Paul says he was once alive apart from the law. Kung inyong makikita rito, the early childhood, no? Na kung saan si Paul ay isang Pariseo, alam niya ang law. Okay? Alam niya yung difference between good and evil. Pero nung naintindihan niya na hindi siya makakapasa sa law, dahil nakilala niya si Kristo, siya ay namatay sa kanyang
pagkaalam. Siya ay namatay sa kanyang dating buhay. Ito yung ibig sabihin nito. Ito yung tinatawag nating age of accountability. Kaya ang mga bata, ang mga infant, pag namatay, ang sabi nila, ano sabi? Magiging impacto. Tignan mo yung katabi mo, buti na lang, di nag-impacto, impacta. Kaya kailangan magkaroon ng child baptism. But baptism requires what? Repentance. Anong kinalaman ng mga bata sa kasalanan? Although, Milo, anong kinalaman nila sa batas? Unless nandoon sila sa age of accountability, they will be accountable to God. So, naintindihan nyo? Kaya nung nalaman nito ni Martin Luther na hindi kailangan ng child baptism, na isa siyang monk, isa siyang priest, tinanong niya yung mga ando doon sa mga matataas na hierarchy ng Catholic faith. Bakit patuloy tayong nagkakaroon ng ganitong ritual na mga bata ay kailangan i-baptize? Bakit ang mga indulgences doon sa likod ng simbahan binebenta? Namulat siya, Martin Luther. Kaya, yung kanyang 99 thesis na hindi sinasagot, pinukpok niya doon sa gate ng simbahan. Kaya nagkaroon ng Reformation movement. Bawal magbasa ng Bible. Kailangan mga priest lang. Kailangan nasa Latin. Hindi pwede sa ibang language. Kasi kung ikaw ay nagtuturo ng Bible, hindi ka priest, ikaw ay magiging part ng mga incommunicado. No? Ikaw ay parang i-outcast ka nila. Ititiwalag. Yun, mas malalim yun. Totoo, ititiwalag. Kasi wala kang karapatan. Pero nagbukas ng isip ang isang tao by providential act of God. Walang magtuturo sa seminary nung panahon na yun at siya ay naatasang magturo, nabuksan niya yung Book of Romans. Inaral niya. Nakita niya. It is only by God's grace. It's only by God's grace na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Amen? Ang lalim ng iniisip nyo. Nagpapadagdag pa kayo sa paglalim ng iniisip ko. Na hindi ko alam paano ko ipipreach ito. Napakalalim talaga. Maski ako namamangha. No? Nagpipray ako sa Lord, Lord, please, paawa ka sa akin. Ang hirap nito. No? So, nakita natin dito. Namatay siya, pero nabuhay yung kanyang espiritual. Namatay yung kanyang karunungan na mali pala. Yung kanyang mga natutunan. Okay? So, itong verse na ito ay talagang makikita natin na nagbibigay ng realization na hindi ang kaalaman natin ang makapagsasalba sa atin. Only our relationship to the one who sacrificed his life on the cross can save us. Period. Minsan, ang karunungan magdadala pa sa'yo para maging judgmental ka. Dahil ang dami kong alam, na-expect ko, dapat ganun ka rin. At kung ano nalalaman ko, dapat alam mo rin. At kung ako ay kukontrahin mo, mali ka, tama ako. At hindi lang tama ako lang ang tama. Kaya may danger ang pagiging maalam. But biblical wisdom, godly wisdom, will put you in a place na magiging humble ka. Kasi bakit? WWJD,
Ano ibig sabihin? What would Jesus do? Kung ako si Jesus, ito yung nasa harap ko, hindi ka ibig-ibig, nakakainis, nakakaasar. Ano gagawin kaya ni Jesus? Kukutusan kaya? Diba? Tignan yung mga katabi nyo. Hindi talaga kaibig-ibig yan. Hindi ba? Pero dahil mahal ni Jesus, mamahalin ko. Dahil hindi ako kaibig-ibig, wala akong karapatan na magmalaki, but still, itong Diyos na ito, namatay para sa akin. Tinanggap ako kung ano ako. Wisdom, knowledge is not the answer. Sometimes, we don't really understand, we don't really comprehend what God is telling us. Pero dun mag-activate yung faith mo eh. Kaya nga ang faith, regalo yan ng Diyos sa atin. Sa mga panahon na you don't understand what's happening around you, what's happening inside of you, within you, all you have to do is what? Activate your faith. Lord, alam ko, alam mo. Samahan mo ako. Samahan mo ako. Gusto ko lagi illustrate to. Yung isang tatay na pastor, mahal naman niya anak niya, siyempre, na na-hospital, 50-50. Graduate siya ng Lasal. Mechanical engineer by profession. Kapitbahay lang natin siya, dyan yung kanyang church sa may bandang boundary ng Makati at Manila, Santa Ana. Kagagraduate niya lang din last March sa PBTS Masters in Ministry. Mami. Sabi niya, binitawan niya yung trabaho niya sa malaking kumpanya eh. Tapos yung sakit yung anak niya, umiyak siya, pero hindi niya kinwestiyon ng Lord. Ang panalangin niya, Lord, ano man ang mangyari sa anak ko, ihanda mo ang puso ko. Ano man ang mangyari sa anak ko, ihanda mo ang puso ko. Bakit? Hindi niya maintindihan, hindi niya malaman. Naglilingkod siya sa Diyos, kasama ang kanyang pamilya, inaalay niya ang lahat para sa Diyos, and yet, ito yung nangyari. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Gusto kong unawaan, gusto kong maintindihan, pero hindi ko maintindihan. Pero alam ko, may Diyos na buhay. Alam ko, may Diyos ng pangako, hindi niya ako iwan, hindi niya ako papapayaan. Tama na yung knowledge na yon. Tama na. For my grace is sufficient for you. Sabi ni Paul 3 times, Lord, I pleaded with you. Take away this thorn of flesh in my body. Sabi ng Diyos, for my grace is sufficient for you. Paul, bakit ka nagwawala? Hindi mo na may kakakamatay yan. Darating yung time mo para mamamatay ka, pero hindi dyan sa thorn in the flesh. Pupugutan ka ng ulo. Kaya huwag kang mag-alala, continue. Tayo, pag minaramdaman tayo, para bang tigil na ako. Ayoko na. Tumigil man tayo o hindi, that is inevitable. Di ba pipigilan? Kaya anong gagawin mo? Bigay mo na sa Diyos ang lahat. Kahit yung maintindihan. Manampalataya ka, magtiwala ka sa Lord. So, next. So nakita natin dito yung valuable lesson, number 1. Knowledge is not enough. Okay?
So number 2, self-determination does not succeed. Okay? Basahin muna natin yung verse. Ito nga, break tayo. 7:15. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. So, instead of trying to overcome sin with human willpower, we must take hold of the tremendous power of Christ that is available to us. Meron kang superpower. Hindi mo kailangan maging si Superman, maging si Superwoman. The same Spirit that raises Jesus from the dead is the same Spirit that is in us. But the problem is, kilala ba natin si Holy Spirit? Gaano tayo ka-intimate sa Kanya? Okay? Gaano natin siya kakilala? So, nakita natin dito, ina-highlight dito yung disharmony between Paul's desire to follow God's law and his action. May tension talaga. Ito this is more than a cry of one desperate man. Hindi ito basta lang isang panaghoy ng isang desperadong tao. Ito ay patuloy na naglalaro sa kanya. Okay? Patuloy na nagkakaroon siya ng tension within himself na gustong-gusto niyang gawin ang tama pero hindi niya magawa. Same thing with us. No? Meron tayong struggle against sin. At meron tayong nag-struggle din tayo to please God by keeping rules and laws without the Holy Spirit help. Sabi ni John Ren, Pastor, yung aking devotion is Romans 12. Diba? Do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of the mind, for us to know the will of God is good, perfect, and pleasing. We need to be, not to be transformed, diba? Do not conform by the pattern of this world. Kasi nga, kahit na anong willpower ang meron ka, mas makapangyarihan ang demonyo. Kasi hindi natin nakikita eh. Anong mahirap? Nakikipaglaban ka sa isang kalaban na hindi mo nakikita, tapos ang gagamitin ng kalaban, yung mahal mo sa buhay. Kaya nga nadaya si Adan dahil kay Eva. Kaya ikaw, Jolo, kung mag-aasawa ka, mag-isip-isip ka. Mag-isip. Hingin sa Diyos ang suitable partner. Baka ibigay ng iba, kakamadali. Anong tawag natin doon, Pastor? Yung mga nagmamadali? Na hindi pa tapos? Pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Pag nag-aaral yan, meron ng inlababo yan, may pagsintang pururot yan. Ang tawag? Oh, ba't ka naman na-offend? Hindi naman ikaw, ang tawag lang. No? So, hindi naman kami killjoy, but I want you, mga kabataan, ang laging problema, time. Pag tinanong mo, time. Hindi nyo ba alam what is the, ano yung spelling? How do you spell love? How do you spell love? T-I-M-E. Hindi ka pwede magmahal ng wala kang oras. Useless. Love is what? T-I-M-E. You will invest time sa relationship. Kung ikaw ay nag-aaral, grabe ang demand ng time para mag-aral. Tapos nasa ministry ka pa. Tapos ikaw ay walang makontribute sa bahay. Kailangan
gumawa ka naman ng gawaing bahay. Tama ba? Tapos, magkakaroon ka pa ng pagsintang pururot. Hindi pa pwede. Tapos sasabihin nyo, wala kayong time. Nung hindi ka pa pinapanganak, dalagat, binata pa tatay mo, 24 hours a day na tayo. Sino sa inyo may 25 hours a day, taas ang kamay? Kaya nagtataka ako bakit laging sinisisi ang oras? Disiplina, mga kapatid. Wala tayong disiplina. Being a God's steward, even yung ating oras dapat nakapagbigay ng papuri sa Panginoon. Pastor, wala naman akong love life mas mahal mo pa nga yung gadget kasi 30 oras ka na 24 hours lang tayo, pero 30 hours ka naglalaro sa online. Hallelujah, praise the Lord. Di ba? Paano ka mananalo sa laban na nasa harap mo, na even yung gadget mo, ginagamit ng kaaway, ikaw tuwan-tuwa ka pa, ang mga magulang mo, hirap na hirap para saan kukunin yung baon mo. Yung cell leader mo, PM na ng PM, hindi mo sinisin. Kasi gusto ko lang na makamustahin, kasi mahal ka ng cell leader mo. Not for anything else. Number one, mahal ka nun. Kaya kayo hinahanap. Kasi gusto namin na malaman nyo, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, pumapasok tayo sa pakikipaglaban. Spiritual battle, mga kapatid, tunay ito. Hindi biro-biro to. Pag hindi ka ready, at sasabihin mo, kaya ko to. Darating yung panahon, sugatan ka, duguan ka, tsaka ka patatakbo sa Lord, tsaka ka patatakbo sa pastor, tsaka ka patatakbo saan? Sa small group leader mo. Kung kailan ka sugatan, kung kailan ka duguan. Ba't antay mo pa yung ganung panahon? Lahat ng pag-aaruga gagawin namin para sa inyo. Ganyan namin kay kamahal. Pero merong God's part Merong my part and your part. Taas ang kamay na kaya kang baguhin ni Lord. Taas ang kamay na kaya kang baguhin ni Lord. Ako, tanong nyo ako, dali. Hindi! Unless you submit. Unless you submit to the will of God. Tsaka pa lang siya kikilos para baguhin ka. Kasi hindi niya iko-contest yung kanyang regalo of free will kung gagawin ka lang niyang sunod-sunuran. Lord, I submitted myself to you. Hindi ko na kaya. Ikaw talaga kailangan ko. Kasi ikaw may kapangyarihan para labanan yung bisyo ko, Lord. Ikaw ang makapangyarihan para umalis na ako dito sa pagtatapon ko ng oras sa mga online games na ito. But the problem is willpower. Just do it. Kaya ilan sa inyo mga naka-Nike? Evil brand daw yan. Pati yung Nike dinamay, no? Yun lang yung kanilang tagline. Pero hindi talaga Hindi kaya. We need the willpower of Jesus, ni Holy Spirit, para lahat tayo ay talagang magtagumpay doon sa nangyayari kay Paul, na noon pa, even now, ay nangyayari pa rin. Kaya nga po, yung God's provision for victory over sin, anong ginawa niya? He sent the Holy Spirit to live in us and to give us power. No? And when we fall, He lovingly reaches out to help us up. Okay? Alam ng Diyos na darating yung panahon, papalpak ka, sasablay ka, pero si Holy Spirit andiyan dyan to help you up. So, wag na natin antayin na patuloy tayong magkasala. Tandaan nyo, ang scheme ng kaaway, very,
yung kanyang pandaraya, tagon-tago eh. Napaka tuso niya. No? Kaya, ask the Holy Spirit for discernment. Kasi ang kaaway, hindi tayo bibigyan ng obvious na ayaw natin. Ibibigyan niya yung gustong-gusto niya ng ating unredeemed yet na body. Kasi nag-e-enjoy. Hindi ka bibigyan ng obvious na hindi mo magustuhan. So, be aware. No? Mahal tayo ng Diyos, pero unless that we cooperate with Him, submit to His will, and let the Lord be our kakampi. Hindi kalaban ng Diyos. Kaya ibinigay ang kasulatan, hindi para sundin mo kasi hindi talaga. Hindi mo kakayanin. Para ipaalala sa atin, tayo ay makasalanan, condemned to death, pero may binigay na solusyon, si Jesus. Next, third, valuable lessons. Becoming a Christian does not get rid of all sin and temptation from a person's life. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nagtatanggal ng lahat. Okay? Maaring yung iba. Hindi pa lahat. Remember, nasa corruptible body pa tayo. Hindi lahat ng kasalanan at tukso sa buhay ng isang tao hindi agad natatanggal. Sabi sa 7:22-25, for in my inner being, I delight in God's law. Talking about what? The soul, the redeemed soul of Paul. In my inner being, nadidelight siya. Ninanamnam niya ang kautusan ng Diyos. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work from this body that is subject to what? To death. Ando doon, nakakapit yung kasalanan. Doon sa corruptible body na until na siya'y mamatay, roon. Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then, I myself, in conflict. In my mind, I'm a slave to God's law, but in my sinful nature, a slave to the law of sin. Ipinapakita niyo yung tension na nangyayari sa kanya. Between the redeemed soul and yet unredeemed body. So, balikan natin. Okay? Being born again takes a moment of faith. But becoming like Christ is a lifelong process. Kaya nga gusto mong bumait pero hindi magawa kasi ikaw ay nasa proseso ng pagiging katulad ni Kristo. Pero in your lifetime, hindi talaga mangyayari yun unless na mamatay ka sa iyong katawang lupa. At papalitan ng Diyos yung iyong corruptible body to incorruptible body, to a glorified body. Para mawala na yung tension. Hanggat nabubuhay tayo dito sa broken world na ito, patuloy may urge. Pero tandaan niyo mga kapatid, si King David, ang daming kapalpakan from one sin to another, pero tinawag siyang a man after God's own heart kasi kayang-kaya ng Diyos na takpan yung kanyang pagkakamali sa kanyang habag at awa. Ang tinignan ng Diyos yung kanyang puso na gustong-gusto maging
katulad niya. Soul, the motive of the heart. Psalms 3:7. Tingnan niyo mag-pray si David. Psalms 3:7, sabi niya, Lord, grabe mga kaaway ko. Pwede ba pakisapak at gusto ko makita yung mga ngipin nila naglalaglagan? Natatawa si Ate Maricel. Ganun mag-pray si David pag may kaaway. Tanong, dininig ba ng Diyos yung kanyang panalangin? A man after God's own heart. Dininig ba ng Diyos yung kanyang panalangin? Oo, hindi. Taas ang kamay, oo. Taas ang kamay, hindi. Sinagot na Lord. A man after God's own heart, sinagot. Pero sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa pamamaraan ni David. Hindi pwede, David, yung pinapagawa mo. Makasalanan ka rin pero hindi kita ginanyan. Dininig yun. Nakita natin sa mga Psalms ni David, paano siya nagkaroon ng victory song. Dahil kumilos ang Lord sa kanya. No? So, becoming a Christian does not get rid of all sin and temptation from a person's life. So, Pastor, salamat. Pwede ako magkasala. Kutusan kaya kita. Pag tunay mong naintindihan ng biyaya ng Diyos, magkakasala ka, pero yung conviction ni Holy Spirit. Tanda natin mga kapatid, iba yung intentional na ginagawa. Na alam mo ng kasalanan, gagawin mo pa. Iba yun. Wag naman. Pero minsan may mga lapses talaga tayo Hindi tayo nakakapag-isip dahil because of our emotion. Na-overrule tayo ng ating mga emotion. At then, magkakaroon ka na realization, teka, mali pala. Bakit ako nakapagsalita ng masama sa aking kapatid na ito, sa aking asawa, sa aking anak? Lord, patawarin mo ako. Tulungan mo ako nang mingin ng tawad sa mga anak ko, sa aking asawa, napagsalita ko ng masama. Pero kung ito ay nagiging lifestyle mo, ito ay nagiging character mo, may ng tawad sa Lord. Kung paulit-ulit mong ginagawa. Kaya ako, huwag niyo na akong dadalhin saan? Sa mga beach, kakatukso, sabi rito, temptation. Pastor, anong gusto mo pag nasa beach? Nakabarot saya, nakabarong yung mga tao. Talaga naman nakatupis, nakaswim trunk. Sabi, umiiwas sa temptation Diba? Huwag naman ganun ka-extreme. Nagpunta ka sa Boracay kasi ang ganda ng beach. Sabi, white sand, parang sugar. Pero kung iba yung motibo ng puso mo, huwag ka na lang pumunta. Ano yung ibig ko sabihin? Ano yung laman ng puso mo? Hindi mo pwedeng dayain ng Panginoon. Yes, matitempt tayo, pero wag naman tayong mahulog sa temptation. Temptation is part of a believer. No? But unless you get hold of the temptation, doon ka nagkakasala. Broken world nga We're living in a broken world. Ang daming confusion, ang daming unbelief, ang daming temptation. Hindi mo pwede sabihin, pupunta ka na lang sa bundok para walang temptation. We are all created in a relationship, in a community. Kaya hindi mo pwede sabihin, magmomong ka na lang para hindi ka natitempt. Pero yun nga,
kung alam mo na may kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo, whatever temptation yan, tutulungan ka niya. Tulungan ka niya. Ang pastor ba hindi natutokso? Tutokso kami. Ang pastor ba hindi pumapalpak? Sumasablay kami. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Readily available. Hindi lang sa pastor. Sa ating lahat. No? Kaya, pagtatapos, true freedom and transformation come only through a deep, abiding relationship with Christ, where we daily depend on His grace and strength to overcome the power of sin. Ang tunay na kalayaan at pagbabago ay nangyayari lamang, manggagaling lamang sa malalim at patuloy na pagsama sa ating Panginoong Hesus, na kung saan araw-araw ay patuloy tayong dumidepende sa Kanyang habag, sa Kanyang awa, sa Kanyang kalakasan para matalo natin ang kapangyarihan ng kasalanan. I want you to think about it. Sa ang area ng buhay mo na kailangan mo surrender fully sa Panginoon Diyos. Ano yung area ng buhay mo na kailangan mong surrender sa Panginoon? Na alam mo, nagtatalo, no? Yung kasalanan at yung gusto mo na mabuhay ng banal at laging nakadepende sa Kanya. Andi dito po yung mga pastor nyo. Andi dito po yung mga leaders nyo. Available po kami. Isang tawag lang kami. Tawagan nyo naman kami. Hindi na lang kami lagi tumatawag. Kasi minsan, we want also na ma-minister kami. Hindi kami perfect. Hindi kami immortal. Please, samahan nyo kami at magsamahan tayo. No? There's a battle within us. Mas malakas tayo pag sama-sama. Na may magpapaalala sa bawat isa sa atin. Andyan si Holy Spirit to really help us to win the battle within. No? Sama-sama tayo. Walang bibitaw. Walang magkikwit. Patuloy tayong mag-enjoy sa presence ng ating Panginoon at sa presensya ng bawat isa. Kaya pag nakikita ko yung mga ganyang muka, yan, yung mga tinuturo ko. Kompleto na yung mundo ko eh. Kasi lagi mukha ng asawa ko nakikita ko. Na-stress ako. Di ba? Hindi kasi one time, ito lang, pasakalya, para pasayan. Kasado ka seryoso eh. Sana, Jolo, hindi ganito mag-iasawa mo. Di ba? Gusto namin, si Alec, pork steak. Gusto ko pork steak, eh siyempre, ako tagaluto, mula ko pandemic. Sabi ko sa asawa ko, mahal pa yung white onion. Noon. Sabi ko, bili ka nga ng pork steak. Si Bunso nagre-request. Umalis siya, no? Mga 10. Kasi pwede man lutuin na eh. Ilalagay mo naman yung sibuyas na puti sa ibabaw eh. Dumating alas 12, kakain na, wala pa. Sibuyas. Umuwi, alas 6 ng gabi. Okay na sana kung may dala sibuyas. Pero sabi niya, ang mahal na sibuyas, walang mabili. Pero yung buhok, unat na unat. Grabe, unat na unat yung buhok. Tapos nung Martes, gusto na yung pangalawa, sinigang. O, bili ka sinigang. Malis mga alas 8.
Dumating parang 11 plus na, siyempre hindi na maluluto. Gahol na sa oras. Nakabili, pansigang. Pero nagulat ako, kala ko kung sino. Naka-eyelash extension. Kaya tanghalian ko, tsaka merienda ko, ginataang mais. Ginataang mais. Kaya sabi ko talaga, gusto kong mabait pero hindi ko magawa. Lord, patawarin mo ko. Diba? Pero nakatipid. At least yung tanghalian tsaka merienda, isa na lang. No? Tapos yung ulam sa gabi, dahil niluto sa gabi yung sinigang, umabot pa ng kinabukasan. Mabuti talaga ang Lord, matalino. Kaya, what I'm trying to say is what? Meron talaga tension. Katulad sa mag-asawa, that two shall become one, pero there will always be tension in every human relationship because we are unique. Tayo kinrate ng Diyos, unique sa bawat isa. But all we have to do is what? Trust God. Although we don't understand mga nangyayari, pero magpasalamat ka, ikaw ay tinubos ng makapangyarihang dugo ni Kristo. Always go back to the cross para hindi tayo maging judgmental, hindi tayo maging critical masyado, but ask the Lord to really fill up with humility, fill up with love and compassion and forgiveness sa mga taong nagkakasala, tayo rin nagkasala. At patuloy na gawin natin, no? Yung pinakamainang pinakamabuti para mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. So tayo tayong lahat. Ang panalangin ko na yun nga, don't feel guilty about it. Confusion is from enemy. God is a God of order. Don't let that guilt feeling ang laging magsabi sa iyo na, hindi talaga eh. Magkakasala pa. So, let us all pray. Magpasalamat tayo. Napakabuti ng Diyos para sa atin. Kahit na pumapalpak tayo. Lord, maraming salamat aming Diyos. Maraming salamat. Available lagi, God, yung habag at awa, na yung pagpapatawad, ang iyong pagtanggap, Panginoon, at ang iyong pag-ibig. Totoo, God, deep inside of us, oh Lord, merong battle eh. Merong tug of war. At parang minsan natatalo kami. Yung aming gusto na maging katulad mo, God, parang nawawala eh. Kasi yung aming katawang lupa, Lord, patuloy na nagde-desire ng earthly things, ng worldly things. Lord, sa mga panahon, O God, na kami ay nagkakasala, Lord, ibuhos mo yung masaganang dugo mo sa amin. Makita mo kami muli, Panginoon, white as snow. Walang bahid ni katiting ng kasalanan dahil sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo na laging available sa mga panahon na kami ay lumalapit sa iyo, Lord. Durog ang aming puso dahil sa aming mga kasalanan na talaga namang napakahirap, O God, kalabanin. Dakilang Diyos, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba kami. Lord, we acknowledge our sin, our iniquities before you, Panginoon. At wala kaming kapangyarihan, wala kaming lakas na labanan itong sinful nature na meron kami. Pero sabi ni Paul, God, glory to you. Dahil andiyan ang iyong biyaya. Lord, marami pong salamat sa iyong katapatan at kabutihan. Maraming salamat, O Lord, sa regalo na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong anak na Jesucristo.
Maraming salamat, O Diyos, dahil ang puso namin ang iyong tinitignan. Ang aming desire to be like you. Yung aming passion to be like you, Panginoon, ang iyong tinitignan. At ang aming mga kasalanan ay patuloy na binubuhusan mo ng iyong masaganang biyaya. Upang nang sa ganun, O Lord, malakalapit kami sa iyong banal na trono na walang guilt feeling. Kasi alam namin, Panginoon, we are declared righteous before a holy God. Maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag. Kaya aming Diyos, patuloy, Panginoon, samahan mo kami. Patuloy, O Diyos, na huwag mo kami bibitawan. Patuloy na kami ay pagtagumpayin mo sa lahat ng laban. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Yes, Father God in heaven, Lord, we love you and thank you for loving us first. We receive your shalom, shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. And may your presence be with us always. In this mighty name we pray. Amen and amen. Nagsabi po sa Lamentations 3:22-23, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies they are new every morning. Great is thy faithfulness." Sa Tagalog po ang sabi, ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Awitin po natin ang kadakilaan ng Panginoon. ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya
dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila